Yo guys, bali papaliwanag po namin yung about sa tune up, short method and long method. Bali sa unahan po ng video is makikita nyo is nag-research po kami galing sa internet about nga po doon sa tune up. Bali yung paliwanag is nasa huli ng video. Yun lamang at maraming salamat. Keep watching guys. So ayun, kami ang group 1. Kita nyo man yan. So my name is John Lester P. Bermudez. Mark Leandro B. Legaspi. Raymond Manuel, yes sir. Archibald Becaldo. Yes, na ngayon. Yes, Andre Salgaito. And we are the group 1. Bago natin galawin yung makina na yan, ay tanggalin muna natin yung it's either positive or negative ng battery para maiwasan natin yung pag-spark, mga kaibigan. So positive yung tinanggal natin. Tapos isunod natin itong mount ng accelerator cable. Next, itong PCV valve hose. At itong valve cover. Gamit lang po kayo ng tools para dyan. Dahan mga kaibigan. So at this point po, medyo itong ating makina ay hindi siya malamig at hindi rin naman hot kasi pinaandar ito kanina. So yan po mga kaibigan. So ngayon nakikita na natin yung 8 valve. So ang sakyan na ito ay mayroong 8 valve. 4 na intake, 4 na exhaust valve. So ang una natin gawin mga kaibigan, bago natin galawin yung intake and exhaust valve, identify muna natin kung alin dyan yung intake at alin dyan yung exhaust. Okay, when we say intake, yun yung galing sa karburador. At pag sinabing exhaust, yun naman yung valve na papunta ho sa ating pipe or tambutso. So dito sa number 1 valve, so ito po ay nakatapat sa exhaust sa tambutso. Number 2, ito naman po ay intake, galing dito sa intake manifold. At number 3, intake din. Yung number 4, exhaust. Number 5, exhaust. Number 6, intake. 7, intake. At yung number 8, exhaust. So mga kaibigan, sa Toyota 4K, naka-specify po na ang valve clearance sa intake ay 25 mm at sa or 0.25 mm. Sa exhaust naman ay 0.30 mm yung kanyang exhaust. Pero at this point, hindi po natin susundin yung specification na yun kasi nga medyo maingay. So ang gagawin po natin ay ang 18.18 mm para sa intake at 0.25 mm sa exhaust. So yun po yun mga kaibigan. So galawin na natin. Pero bago yan ay itong cylinder 1 ay i-top dead center. Top dead center muna natin ito. Compression stroke. So paano malalaman na yan ay naka top dead center at compression stroke? So iikutin po natin yung pulley. So gawin nating top dead center yung cylinder number 1. So
So ikutin natin itong pulley at hanapin natin yung gatla. May gatla po ito at itapat lang po natin dito sa 0. Ito 0 po yan. At yung gatla, minarkahan ko na po yan ng red. Itapat po natin yan sa 0. So yan mga kaibigan, kung nakita nyo yung red na yan, yung red na yan, tatapat natin yan sa 0. Okay, naka 0 na mga kaibigan. So ito na mga kaibigan, paano natin malalaman na naka top dead center ang cylinder number 1 at naka compression stroke? Iikot po yan, iikot yung rod, yung push rod na yan, at kung naririnig nyo gagalaw po yan. So yan po yung ating i-adjust natin yan. So itong valve number 1, exhaust ito. So gamitan natin yan ng 25 mm na clearance. So maluwang siya. At itong intake na isa, gawin natin 18 lang dyan. So napakaluwang po mga kaibigan. So ito yung intake natin, 18 mm po ang gagamitin natin dyan. So yan mga kaibigan, kaya pa naman ng daliri. Okay, so tamang higpit lang, tamang clearance lang, hindi dapat dyan mahigpit kasi tutukod po yan. Pag tumukod po yan ay sisingaw yung ating valve. Ito naman yung sa exhaust natin. Same procedure po, luwang. At i-measure natin using the feeler gauge. So exhaust. So naset na po natin itong valve number 1 and valve number 2. So dahil po naka top dead center yung ating piston number 1, may running mate po yan. Itong valve number 1 and 2 may running mate yan, which is valve number 3 and valve number 5. Yung number 3 intake po yan, yung valve number 5 exhaust. So set po natin ito intake, so 0.18 mm, so maluwang po. At itong exhaust 0.25, maluwang din po. So iset po natin yan.
Ito naman pong valve number 5, 0.25 mm. Tamang tension lang po mga kaibigan. Good day guys, so ngayon ay tune up natin itong ating Toyota 4K. Gamitin natin yung long method. So ang firing order ng ating makina guys is 1, 3, 4, 2. So yan yung firing order na 1, 3, 4, 2. So unahin natin i-tune up, i-set yung valve nitong piston number 1, kasunod yung piston number 3, then number 4, then last itong number 2. Para ma-set natin yung valve clearance po niyan ay itapat natin sa 0 yung ating timing mark doon sa pulley. Yan. Then after na ma-tune, ma-set natin yung valve clearance ng piston number 1, isunod natin yung number 3. So yan guys, naka-top dead center na yan. Yung timing mark ng pulley, tinapat na natin sa 0. So tandaan natin, ang exhaust natin guys ay 0.30 mm. Gamit tayo ng feeler gauge. So 0.30 mm yung sa exhaust. Then sa ating intake, gagamit tayo ng 20 mm. Yun yung specification ng ating Toyota 4K. So ang palatandaan na exhaust yung ating valve ay tumapat siya doon sa tambutso. Yan. So itong valve number 1, exhaust ito guys. So 0.30 mm. Yan. Tamang higpit lang guys. Hindi masyadong higpit, hindi rin masyadong maluwang. Tamang tension lang guys. Then next, itong ating intake 0.20. So yan, lumuwang na siya. Matagal na hindi natin na tune up. Ayun guys, okay na. Yung ating exhaust 0.30 mm. Then yung ating intake 0.20 mm. So yan, magkaiba yan guys. Then next na i-set natin itong piston number 3. So kung paano yan, ikot lang tayo ng 180 degrees guys. So kung ito, yung timing mark natin nakatapat sa 0, ito dapat yung kabila niya. So 180 degree yan. Yan ang itatapat natin sa 0. So every piston, ang pagsiset natin, ikot lang tayo ng 180 degrees. So kayo nang bahala dyan, maglagay ng markings. At may palatandaan naman yan eh. Umikot na tayo ng 180 degrees, yung sinasabi ko sa inyo kanina. So gumalaw na itong ating piston number 3. Yung mga valve niya gumalaw na guys. So iset na natin.
ito yung exhaust natin, then yun yung intake natin. Sa exhaust natin 0.30, so yan medyo maluwang na po. Then yung ating intake, okay pa yung intake natin. As of now, ang ating i-adjust lang guys ay itong exhaust, kasi okay pa naman yung intake natin. Tamang tension lang guys. Exhaust okay na, yung intake natin adjust na lang din natin, medyo maluwang na yun. Yan guys, mas recommended yung ating long method para mas accurate yung ating pag set ng valve clearance. Okay guys, next na i-set natin itong piston number 4. So valve number 7 and 8, intake saka exhaust. So 180 degrees ulit na ikot natin. So kung sa ngayon guys, itong part na ito ay tumapat na dyan sa 0. Ngayon naman ikot tayo ulit. So pupunta ulit yan doon sa timing mark natin. Yung timing mark guys sa pangatlong piston na gagalawin natin ay tatapat na naman sa 0. Yun po yung piston number 4 mga guys. So yun guys, para sa piston number 4 at ma-tune natin yung valve number 7 and 8, ikot lang tayo ulit ng 180 degrees. So yung timing mark tatapat natin sa 0. Ayan guys, so tapat na yung timing mark natin sa 0. So gumalaw na yung mga valve dito sa piston number 4. Sa intake natin, okay pa yung intake natin. Sa exhaust okay pa, then sa intake okay. So hindi muna natin galawin ito. Now guys, tapos na natin ma-check itong piston number 4. Last na tayo, dito na tayo sa piston number 2, yung valve number 3 and 4 na naman. Ito yung pinaka last na i-tune natin para sa ating long method na pag-siset ng ating valve clearance. Another 180 degrees na ikot guys doon sa ating pulley. Ayan guys, naikot na natin yung ating pulley ng another 180 degree. So gumalaw na yung ating valve number 3 and 4. So ito, tumapat siya sa manifold. Intake yan guys. Okay pa naman din. Okay din. Okay pa yung kanyang clearance.
Then sa exhaust, ay ito medyo maluwang na yung exhaust natin guys. Medyo maluwang na yung exhaust natin. So ito yung i-check natin. Ito yung set natin ngayon. So ang napansin ko lang naman talaga na lumuwang ngayon sa 6 months na hindi natin nagalaw, ito at saka itong mga piston natin sa number, or mga valve natin sa number 1 na piston. So ito yung exhaust lang ang gagalawin natin. Yung tama lang natin, so tamang tension lang. And guys, so maraming salamat sa inyong panonood. Ganun lang po ang pag tune up ng ating valve clearance na gamit ang long method. So maraming salamat sa inyong panonood. Recommended ito guys. Mas maganda ang long method kasi mas specific, mas accurate yung ating pag-set ng clearance sa ating mga valve. So maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga video guys. Short method. Remove negative battery terminal. Step 2. Remove cylinder head cover. Step 3. Set piston number 1 into TDC or power stroke by rotating crankshaft pulley clockwise until markings on the crankshaft pulley is set to 0. Note: observe push rod 1, 2, 3, and 5 into free position. Adjust the valve tappet clearance into intake 0.08 of an inch, exhaust 0.012 of an inch. Number 4. Rotate crankshaft pulley 360 degrees until marking on the crankshaft pulley is set to 0. Note: observe push rod number 1678 into free position. Adjust valve tappet clearance intake 0.08 of an inch, exhaust 0.012 of an inch. Step 5. Recheck all valve tappet clearance. Step 6. Install cylinder head cover. Step 7. Connect negative battery terminal. Step 8. Start the engine. Long method tune-up. First, remove the negative battery terminal. Second, remove the cylinder head cover. Step 3, set the piston 1 into the TDC or power stroke. Put it to the cylinder pulley clockwise. Note: remove the push rod to 1 to 2 into the free position. Intake 0.08 of an inches. Exhaust of 0.012 of 1 inch. Number 4, set the piston number 3 into TDC power stroke by rotating crankshaft pulley 180 clockwise. Note: observe push rod 5 into 6 into free position. Adjust valve tappet clearance intake of 0.08 of an inch, exhaust to 0.012 of an inch. Number 5, set position number 4 into TDC power stroke rotating crankshaft pulley 180 clockwise. But note: observe push rod number 7 and 8 into free position. Adjust valve tappet clearance intake to 0.08 of an inch, exhaust to 0.012 of an inch. Set piston number 2 into TDC power stroke by rotating crankshaft pulley 180 clockwise. But note: observe push rod number 3 and 4 into free position and adjust valve tappet clearance intake to 0.08 of an inch and exhaust to 0.012 of an inch. Step 7. Recheck all valve tappet clearance. Step 8. Install cylinder head cover. Step 9. Connect negative battery terminal. Number 10. Start the engine. Gaano ba ka-importante ang pag-tune up ng makina? Siyempre, ang pag-tune up ng makina ay para magre-restore ng cellphone. Babalik mo sa stock, i-reset mo yung makina, ibabalik mo sa position, sa space, at sa kinalalagyan nun. Yun lang.